Sa Maramag sa Bukidnon sa Mindanao, tuwing umuulan, napapalundag sila sa tuwa. Meron kasing pera sa palaka. Napapahinto at napapalundag sa gulat ngayon ang mga motorista sa Maramag, Bukidnon. 100 anto. Sa kanila kasing mga kalsada, hile-hilerang ibinibenta ang mga nakataling kumikislot-kislot na palakang bukid na kung kanilang tawagin, baki. Mas mura siya kumpara sa karne. Unlike chicken, pork, or sa beef, yung taba ng baki is minimal lang. Isa sa 4 na nagbebenta ng mga baki sa tabing kalsada, si Rene. Kalakihan niya, 3 daliri, hanggang 2, 1 daliri. Yung pinakamaliit, tinutuhog namin. Pasado alas 10 nito lang Miyerkules, gamit ang flashlight, si Rene nang huli ng baki. Kumuha ko ng mahabang kahoy, tapos yung sa dulo niya, nilagyan ko ng musket. Doon ko papasok yung palaka, tinatakpan, hindi na siya makatalon. Matapos ang 2 oras, halos mapakokak na siya sa galak nung nakahuli ng mga palaka. Alas 9 ng umaga kinabukasan, pumuwesto na si Rene sa tabing kalsada. Ang kanyang mga nahuli, isa-isang tinalian sa kamay at saka isinabit sa kahoy. Kada tali, nasa 15 hanggang 20 piraso na baki na naibebenta niya ng 100 pesos kada tali. Nilagyan ko sila ng payong, kasi pag mainitan siya, namamatay. Every 5 minutes, binabasa ako para hindi matuyuan yung balat niya habang hindi pa naibili. Buhay lahat ng ibibenta ko kasi mahirap po magbenta ng patay na kasi mabaho. Nung araw na yon, si Rene nakabenta ng 3 tali ng baki o nasa 300 pesos. 1.5 po sa isang linggo. Binabayad ko po sa utang ko, pambili ng bigas, gamot ng asawa ko. Ang ilan sa mga bumibili, idinidiretso sa karinderya ni Cora para magpaluto at ang kanilang best seller, adobong baki. Maraming customer gusto magkain ng baki, pero mga short order lang. 250 pesos ang singil ni Cora sa paluto. Mabusisi raw kasi ang paghahanda sa mga ito. Aalisin ang kuko at laman loob ng palaka. Sunod na tatanggalin ang balat. Sinisiguro rin daw nila na hindi ito nahahaluan ng ibang klaseng palaka, gaya ng bullfrog na nakalalason kapag nakain. Yummy siya. Katulad mo siya ng chicken. Juicy po. At pwede rin sila na mismo ang humuli ng palaka para sa mga o-order. Swerte siguro ang baki, kaya hanggang ngayon, 26 years na, dyan pa ang kainan ko. In protein, mas mababa ang kanyang taglay na calories kumpara sa pork, beef at ibang mga cuts ng chicken. Si Mark naman, dahil sa madalas na pagkain ng baki, gumaling daw ang iniinda niyang rayuma, hindi na rin daw siya hinihika. Nawala yung mga pananakit ng mga utumam sa katawan ko. Na hindi ako naghihikain sa pagkain din ng baki. In terms of scientific and medical researches, walang specific na sakit na kinagagaling ng pagkain ng palaka. Walang basis para makagaling sa hika. Ang pagkain din ng palaka ay hindi cure sa arthritis. Nakakatulong siya kasi pinita nila ang nila sa pagkain. Sa mga nandidire o natatakot sa mga palaka. Pero sarap na sarap naman kapag ito'y nilalantakan. Isa lang ang masasabi nila sa mga yan, mga etchuserang frog.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.